Ang ibabahagi ko pong kwento ay ang totoong karanasan ng aking lolo at lola. Sa masasabing aswang at mga itim na engkanto, si lolo ay taga Iloilo at yung lola ko naman ay tubong Antique. Pero dito na sila sa Negros tumira at bumuo ng pamilya. Si lolo ay naging tagapamahala ng isang grosera o giling na ng palay para maging bigas. At si lola naman ay maraming alagang hayop tulad ng baboy, pato at manok. Medyo malaki din ang bahay ni na lolo at masasabing nakakaangat sila sa mga kapitbahay tanong. Dahil sa libre ang bigas nila mula sa rosera at marami pa silang alagang mga hayop. Kaya hindi naging problema ang pagkain para sa kanila. Sa likod ng kanilang bahay ay may malaking puno na malapit sa isang sapa. Ang punong ito ay sinasabing pinagpapakita ng mga maligno o minsan. Kapag tatawid ka ang tulay, malapit sa sapa, sa tuwing hating gabi. Minsan ay kapre, tikbalang, o kaya naman ay white lady. Kaya naman ang mga tao sa baryo ni na lolo ay hindi na nagpapaabot pa ng dilim. Lalo na kung tatawid sila ng tulay. Isang araw habang nagpapakain si lola ng mga alagang hayop, ay hindi sinasadya na nailagay niya ang balde na may lamang mga pagkain sa isang patubong halaman malapit sa malaking puno. At ilang araw matapos na hindi sinasadyang mapatungan niyo ni lola, ay namatay ang maliit na puno. At dahil doon, ay naging madalas na ang pagpapakita ng mga kakaibang nilalang sa tulay malapit sa malaking puno, na minsan ay hapon o magtatakip-silip pa lamang ay may nababagat na. May isang beses pa nga na may mag-ina na madaling araw nang nakauwi at tatawid sana sa tulay. Nang may isa daw tikbalang akong marang sa kanila na nasa gitna pa mismo ito ng tulay. Dahil sa takot ng mag-ina ay tumakbo ito pabalik ng labasan. Balik po tayo kay na lolo at lola. Isang linggo ang lumipas mula nang mamatay ang maliit na puno. Ay biglang nagkasakit si lola at nung dalhin ito sa ospital ay wala namang nakitang sakit ang doktor. At sinabing baka na-overpatig lamang daw ito nang dahil sa pagod. Kaya ay binalik na lamang ito sa bahay. Ngunit lumipas pa ang ilang araw. Nawala pa rin malay si lola. Ganun pa rin ang kalagayan nito. Kaya sumulat na sina lola sa pamilya nito sa Antique. Nabalitaan ito ng pinsan niyang albularyo sa Antique. Kaya agad itong pumunta. Lumipas pa ang ilang araw. At wala pa rin pagbabago kay lola. Pero pansin ni na lolo na parang natutulog lamang ito. At nang dumating nga ang pisang albularyo ni lola mula Antique, ay agad nitong tinignan na kalagayan ni lola. Nalaman nito na engkanto daw at itim na engkanto ang gustong kumuha kay lola. Kapalit daw nang nawala sa kanilang puno. Na yun pala ay bago nilang tirahan, ngunit nasira ito. Nang patungan ni lola ng balde na may lamang pagkain na mahayop. Sabi pa ng pinsan nitong albularyo, bagamat itim daw na engkanto ang mga ito, ay mga formal naman at napapakiusapan. Yun nga lang daw ay may kapalit. Nung hapon ding iyon, ay dumalaw naman ang nandidigaw sa aking tiyahin. At nang malaman ito anong nangyari kay lola, ay agad itong kumuha ng holy water para magpa-impress sa aking tiya. Agad nitong sinabuyan ng malaking puno na sinasabing tirahan ng mga itim na engkanto. Nagmura pa ito at nagwika na kung hindi nila pagagalingin ang aking lola, ay puputulin nito ang puno. Naagad naman itong sinaway ng aking tiya. Pero hindi ito nakinig. Kaya iniwan niya na lamang ito. Hindi pa man gaanong nakakalayo. Ay narinig nito ang sigaw ng mandiligaw na parang nasasakpan. At ilang sandali lang, ay nakita niya na itong tumatakbo at sumisigaw ng pamana. Narinig naman ni na lolo at ng pinsan ni lola na albularyo ang sigaw nito. Kaya dali-dali silang bumaba ng bahay para tignan kung ano ang nangyari. At agad naman sinabi ng aking tiya ang ginawa nito sa puno.
Kaya agad na napawika ang pinsan ni Lola na albularyo na mas pinalala pa daw nito ang sitwasyon nila. At baka daw hindi na nila mabawi pa si Lola sa mga engkanto dahil sa ginawa daw ng manidiko ni Tia. Kaya agad sinabi nito kay Lolo na kailangan niya mag-alay at kausapin ang mga nakatira sa puno. Kaya agad na sinunod ni Lolo ang sinabi sa kanya ng albularyo at naghanda ng mga pagkain gaya ng mga alimasag at isda at iba pa at kabiling-bilingan nito ay huwag daw itong lalagyan ng asin dahil hihingi daw sila ng tawan. Makalipas ang ginawang pag-aalay ng albularyo ay nagwika ito. Nabantayan daw si Lola dahil sa may iba pang nilalang ang gustong kumuha dito maliban sa mga itim na engkanto. Pero dahil sa napakiusapan ito ng albularyo ay ibabalik daw nila si Lola kung malalampasan nila ang mangyayaring pagbisita sa kanila ng isa umanong aswang. Kaya't nung sumapit ang gabi, habang natutulog ang aking tiyahin, ay bigla itong napabangon nang may nakitang pumasok sa bahay na malalaking uod na kulay itim at napakadami. Pero sinabi ng albularyo na wag lang daw iyong pansinin at hayaan lang ito. Mangilang sandali pa ay may narinig silang kaluskos sa gilid ng dingding kung saan nakahiga ang tunog na katawan ni Lola. Kaya sumenyas ng pabulong ang albularyo na nandito na daw ang kanilang bisita. Sinabihan ni Lolo ang aking tiya na wag daw iiwanan si Lola at manatili sa tabi nito. Sinukwit ng aking lolo ang kanyang itak at agad ang bumaba ng bahay. Ngunit bago ito makababa ng bahay, ay sinabihan ito ng albularyo na mag-iingat dahil may tagabulad ang aswang at hindi nito iyon agad makikita. Itaga daw nito ang itak sa lupa bago ito itaga sa aswang kung sakaling makaengkwentro rin ito. Para daw tumalabo mano ang itak dito. Sinabihan din ito ng albularyo na libutin ang 7 beses ang bahay. At maganda kapag malapit na nitong malibot ang pampito. Dahil sa mapipilitan umanong magpakita ang nilalang sa kanya na buong tapang naman na ginawa yun ng aking lolo. At hindi nga nagkakamali ang pinsan ni Lola na albularyo dahil sa 7 beses na pag-ikot nito sa bahay ay tumambad sa kanya ang isang hubot-hubad na lalaki na may maiitim na balat at naglalaway. Agad na dinaluhong nito si Lolo. Ngunit dahil sa turo ng albularyo ay naging maagap ito at sinabuyan ng asin ang papasugod na nilalang sa kanya. Kaya hindi ito nakalapit at napaigtad pa nang matamaan ito ng asin. Naagad naman sinamantala ni Lolo ang pagkakataon at itinaga sa lupa ang hawak na itak. At saka nito iwinasiwa sa aswang na papatayo pa lamang. Kaya nagawa ni Lolo na tamaan iyon sa katawan. Napaatras ito at umangil. At dahil sa napuruan nito ni Lolo, ay agad itong umatras ng dahan-dahan sa biling. At biglang naglaho. Na ilang sandali lang. At may narinig itong isang entik na sigaw at angil. Na para bang nasasaktan. Nang biglang narinig nito ang tawag sa kanya ng albularyo. Na pumasok na ng bahay. Kaya dali-dali naman sumunod si Lolo. Nang nasa loob na ito ng bahay, ay nakita nito ang mga itim at malalaking uod na unti-unti nang lumalabas ng bahay at napawika ang pinsan ni Lola na albularyo na okay na daw ang lahat. Nang dahil sa pagod na din ng ilang araw na pag-aalala ni Lolo, ay nakatulog na ito. Dahil sinabihan na din ito ng albularyo na magpahinga na at maayos na ang lahat. Maging si Tia ay sinabihan na rin ito na matulog na. At bukas daw ay magiging okay na si Lola. Kinaumagahan nga. Kaya nagising si Lolo at si Tia na ipinaghahanda na sila ni Lola ng agahan. Na tila ba walang mangyari dito. At nagtaka pa kung bakit nandito daw ang pinsan niya. Sinabi naman ni Lolo sa kanya ang nangyari. Kaya nagulat ito. At wala naman daw siyang natatandaan. Ang alam lamang niya ay nakatulog siya. Naagad naman itong miyakap ni na Lolo at Tia. At napangiti naman ang pinsan nitong albularyo. Matapos makapagpanangalian, ay nagpaalam na ang pinsan ni Lola sa kanila. Nababalik na daw ito ng antike.
Nang dahil sa marami daw itong gawain na naiwan. Pilit pa itong pinipigilan ni Lola na tumito muna sa kanila. Ngunit nagpumilit na itong umuwi. Kaya inihatid na ito ni Lola sa pier. At habang nasa daan, ay nakita nilang may tumpok ng mga tao. Kaya nag-usyoso sila dito na kung ano ang tinitignan ng mga ito. Nang makalapit sila, ay doon nila nakita ang isang patay na katawan ng lalaki. Nahubutubad at may taga sa dibdib na agad naman silang nagkatinginan na dalawa. At alam nila na ito yung aswang na nakalaban ni Lolo kagabi. Ngunit ang pinagtataka nila ay kung bakit bali ang lig nito na parang pinilipit umano. Nang nasa pier na sila, ay nagpasalamat si Lolo sa pinsang albularyo ni Lola. Agad niya itong sinabihan na kung may oras ay bumisita ito sa kanila ng matagal, na mumiti lamang ito sa kanya at tinapik ang balikat ni Lolo at saka sumakay na sa barko. Ang akala ni na Lolo at Lola ay okay na ang lahat. Ngunit 1 linggo lang ang lumipas ay nabalitaan nila na namatay na ang pinsan nitong albularyo na gumumot dito. At ang naging sanhi daw ay pangunga. Pero ayon sa anak nito, ay minsan daw may ilang malalaking tao ang bumisita sa kanyang ama. At naririnig daw nito ang sabi ng kanyang ama. Nasasama daw ito sa kanila, gaya ng napagkasunduan. Nang marinig iyon ni na Lolo at Lola, ay nagulat ang mga ito. At naisip na marahil ay ang pinsan niya ang naging kapalit ng maliit na punong namatay. Imbis na si Lola, ilang buwan ang lumipas, ay namatay ang malaking puno na malapit sa sapa. Sa hindi malamang dahilan. At natuyot na lamang ito. At wala na din nagpapakita ang mga nilalang sa tulay, kasabay noon. At dito na po nagtatapos ang kwento ng aking lolo at lola.